dito. Andito siya. Ayun. Damo Marilas yan. Akit tayo sa ibabaw ah. Yan po. ABS. Good morning po mga paps. Ngayon po ay January 13, 2026. Bibili po tayo ng pandesal. January 14 na pala. Bibili po tayo ngayon ng pandesal mga paps. Pasensya po, medyo madilim kasi alas 6 pa lang po na umaga. Yan, tara, bili po tayo ng pandesal sa bakery. Tara, biyahin na po tayo. Ito lang bakery. Medyo madilim pa po. Alas 6 po na umaga. Si Aya naliligo na para pumasok mo sa school. Ang sarap po sa balat ng dampi ng hangin. Ang lamig. Hindi po pwede lumabas ng walang jacket or nakahubad. Dito na po tayo sa bakery. Liko lang tayo sa kanan. May pandesal po. 2.30 po. Kaya lang sa taas, ewan ko rin. Meron po, hindi pa nag-aasawa. Hindi ko pa niloroman si asawa. Kaya lang yung initay ko na costume ko. Yung taray dyan, una-una. Pakibilang na lang po. Ayan, nakabili na po tayo ng pandesal. Sige po tayo. Mukhang lasing po yun si tatay. Mga sinasabi, mga kakaiba po. Nagkakape siya doon sa may bakery. Yung may-ari po ng bakery, tatawa-tawa rin. Magkakape na po tayo. Nag-request po ng pandesal yung aking mag-ina, kaya ngayon bumili po ako ng pandesal dito sa bakery. 2 plastic po ito, yung isa kina nanay, yung isa sa amin. Pandesal po na eh. Opo. Pandesal. Mainit-init pa po. Yan po si Mama Ryan. Kinalikot na namin kanya ang mga pananim. Kinumusta? Kape po tayo mga paps dito po sa may terrace. Unti-unti na pong lumiliwanag yung kapaligiran. Tapos dito yung pandesal na binili po natin. Si Aya at Mama Ryan, maya-maya pa. Tayo nauna na po kasi naano na tayo sa kape. Parang gusto na natin magkape. Mainitan na yung sikmura. Pandesal po. Masarap po itong isaw-saw dito sa kape. Sarap. Samit. Ay. Sarap. Ang sarap po dito sa Pilipinas mga paps. Ulit-ulit po sinasabi. Hindi po para kung ano man sana sa isip nyo. Sinasabi ko po ito para sa mga dating,
mga OFW. Ako po ay isa dating OFW, sinasabi ko po ito para ma-inspire kayo. Hindi lagi puro nasa trabaho sa abroad. Mag-ipon po ng konti, tapos pag may ipon ng kaunti, uwi na sa Pilipinas para makapiling po yung pamilya. Masarap pong kasama pamilya. Kahit nagmamahalan ng mga bilihin, basta meron kang konting naipon, may duwadating na sakto lang sa inyong income sa pang araw-araw. Mabubuhay po kayo dito sa Pilipinas. Hindi po natin kailangan na sobrang daming ipon, sobrang dating yaman. Sayang po ang araw, sayang po yung panahon. Dito na subaybayan ko na po si Aya paglaki. Nahatid ko na po sa school. Nagagawa ko na po yung gusto. Masarap po dito. Ito lang. Sinasabi nila, ba't daw ako nang patuloy sa Taiwan. Dinala ko po yung pamilya sa Taiwan. Naku, mahirap po yun. Dito, may sariling bahay. Wala nang intindihin upahan. Pag dinala ko po yung pamilya ko doon, si Aya, Mama Ryan, hindi po pwedeng ako lang may trabaho. Kailangan may trabaho din si Mama Ryan. Mahirap po doon. Kapag nandun po tayo sa Taiwan, parehas kami ni Mama Ryan. Si Mama Ryan, kailangan din magtrabaho doon. Walang tigil, kakatrabaho. Magbabayad ng bahay, tubig, ilaw. Maya, Banisalo! Daig pa po nasa Manila sa Taiwan kapag nandun yung pamilya mo. Yung mga ko po, mga katrabaho kong Taiwanese. Mga Taiwanese na po yun malaki na po sahod nila. Wala pong tigil kaka-part-time. Pamilyado po. Yung mga dila po nagpa-part-time doon, yung mga walang pamilya. Yung mga kayang-kaya na po ibilhin yung gusto nila. Yung mga binata lang po doon, yung mga hindi nagpa-part-time. Pero may mga pamilya po doon, nagpa-part-time po sila para makabayad sa kanilang mga bayarin. Tulad dito, may binabayaran sila yung mga bahay. Ganyan. Mga insurance. Dito lang po tayo sa Pilipinas, wala inintindi babayaran. Tanging kuryente lang. Pang-araw-araw lang na mga bilihin, pagkain, ganyan. Since may dumadating sa ating income yung hindi naman karamihan, hindi rin kauntian. Sakto lang. Dumadating na income, yung buhay na po yung pamilya. Kahit nandito po tayo sa Pilipinas, may kaunti pa rin naiipon, may kaunti pa rin nasisave. Kasi meron po tayong galing sa Taiwan na mga na-invest, mga dumadating po sa atin. Kaya salamat sa Panginoon, kahit pa paano, nakakasurvive po tayo dito sa Pilipinas. Kung parang dati, natatakot tayo na baka magutom ang pamilya ko kapag umuwi ako dito sa Pilipinas. Nagkamali po ako. Hindi po. Masarap po mabuhay sa Pilipinas kasama pamilya. Alam ko may mayayabangan na naman. Yung mga sinasabi ko, kakaiba naman sa kanila. Ang mga Pinoy kasi, ayaw na makita yung mga kapwa nila na medyo yung mga parang ayaw nilang umaangat yung mga kapwa nila. Sa lahat ng sakit may gamot, pero inggit wala. Walang gamot sa inggit. Kapamilya mo man, kaibigan, ganyan. Pag kinapita po na inggit, wala na. Masisira ka na. Dito naman po tayo nakaupo mga paps. O dito naman tayo nakapwesto ngayon. Ito, may binabad po ditong labahin kahapon si Mama Ryan. Tulungan po natin maglaba kasi siya po yung maaga gumigising. Ano oras ba gumigising si Mama Ryan? 4:30. Gising na po siya para mag-prepare ng breakfast ni Aya. Sayang ang tato. Ano yung sabon ha? Saan yung sabon? Ayun. Laba-laba. Mga ano po ito, uniform ni Aya. Karamihan dito.
Tapos mamaya pupunta po tayo ng school. Hindi po sa school ni Aya. Pero punta rin tayo ng school ni Aya. Hatid natin siya. Ito imagay natin po natin si Aya sa kanya school. Tapos pag tanghali, sumasakay na po siya sa sundo. Tapos hatid. Kasi mainit na po. Punta po tayo sa school sa driving, ano yung tawag doon? Driving school. Magpa-practice po tayo mag-drive. Kasi may plano po tayo mag-drive ng 4 wheels. Mamaya na po natin ituloy ating labahin mga paps. Ihatid na po natin si Aya. Naka-ready na po siya. Tapos sila busy po pagsi-cellphone. Ayan bros. Nakasakay na po si Aya sa likuran natin. Ihatid na po natin si Aya sa kanya school. Yung ibang estudyante po dito, ito, naglalakad po sila. Parang kami lang no estudyante namin Sa sobrang lamig po, nagpapag. Usok ng kalikasan o usok ng mga sasakyan. Sa mga tambutso, sa mga sasakyan po. Thank you sa mga nagmamando. Okay. Mag-review ikaw ha. Mag-review ka. Galingan mo sa exam. May premyo ka kay Papa. Sige na. Pasok na. Uwi na po tayo sa bahay. Natin na natin si Aya. Ayan, nandito na po tayo sa bahay. Si Mamaray na naglaban ng ating labahin ito na po si Mamaraya. Siya na po ang tumuloy. Maligo ka na, mamaya mainit na. Maigi yung maaga. Mainit na agad. Tapos liligo na po tayo para makapunta na po doon sa driving school. Nakaligo na po ako mga paps. Tapos ngayon nagsasampay na po tayo ng damit. Kasama si Mama Ryan. Mamaya, after po natin dito, punta na po tayo sa bayan. Sige. Nakapagsampay na po kami ni Mama Ryan. Ito na, ang dami pong nalaban. Puti, mga dikulay. Tapos yung panahon po makulimlim. Gawa po ng may unang bagyong Ada. Hindi po natin alam kung kailan po parating. Bago lang daw si Ada. At ngayon pupunta na po tayo ng driving school at nagtingin po tayo sa Google Map. Ayan, bali dito kay Google Map 8 minutes po sa bayan po ito. Dito lang po ito sa Malasiki. Si Mamarayan muna dito, siya muna magluluto. Tingnan po natin. Tara po, biyahe tayo, puntahan po natin to. Ayan, maliit po dito yung lagusan. Anong sasakyan pong 4 wheels ang kakasya dito? Okay, here we go. Sundan po natin si Google Map. 8 minutes simula po dito. Makulimlim, wala pong araw. Ganda mag-drive pag ganito. Mag-aaral po tayo mag-practice 4 wheels. Gusto natin matuto. Malapit na po tayo. Ito. ABS Driving School. Ito. Andito siya. Ayun.
Damo Marilas yan. Akit tayo sa ibabaw. Yan po, ABS Driving School. Yan po tayo. Itinuro ni Google Map. Yan, tara po. Nandito na po tayo mga paps. Ini-park na po natin si Lucky dito. Akit po tayo sa second floor. Nandun daw po yung opisina nila. Dito. IBS Driving School. Dito po. Kumain na lang po ulit. Okay na po mga paps. Galing na po tayo sa opisina at nag-enroll na po tayo dito sa IBS Driving School. Yan po yung contact number nila pag gusto nyo rin po. Tapos naka-schedule na po tayo sa pag-drive. Pag ano po, siguro po next the next day. Yan, mag-ano po tayo. Mag-aaral lahat. Ito may binigay sa ating resibo. Para makapag-drive. Naka-schedule po tayo sa saka ko na po sabihin mga paps. Pag nagda-drive na po tayo. Bali, ang binayaran po natin is ito po. Pakita ko po sa inyo. 4,000. 4,000 po 8 hours. Pag nagpa-practice pala, half day. 4 hours. Kinabukasan yung 4 hours. Tapos ngayong araw po yung 4 hours. Hindi daw pwede nung isang araw lang kasi mananakit na po yung katawan natin kaya ginagawa 4 hours. Tama nga naman, mananakit po yung ating mga kamay, yung ating paa, yung ating gulugod. Yan. Drive na po tayo pa uwi na po tayo sa bahay, balik po tayo sa next day. Sana mabilis po tayo mga toto. Diyan po nag-aaral si Mama Ryan ng college. BSED. Mainit na yung panahon Liko lang po tayo dito sa looban. Mga minsan manabila na po ng 4 wheel sa ating hawak. Suggest nga po kayo kung anong sasakyan ng 4 wheel sa pasok po dito sa eskinitang ito. Nagluluto na si Mama Ryan. Nagpe-prepare na siya. Ito matawag. Nandito na po tayo sa bahay at ito pakita natin kay Mama Ryan yung ating enroll. Saan to malapit sa? Malapit doon sa pinagkunan natin ng tiles. Tapat lang. Ay, yung tinuro ko sa'yo dati ata. Here we go. Nandito na po tayo sa bahay mga paps. Tayo po ay magluluto. Lagyan po natin ng mantika. Atin mo nang igigisa po yung ating pork na palahok po sa ating gulay. Lagyan natin mantika. Isasangkot sa po muna natin yung pork bago natin igisa yung ating mga hiniwa ni Mama Ryan. Lagyan na po natin to kasi mainit na po ito. Adiyo! Yan na naman, banding na naman kami ni Mama Ryan. Pitsay galing sa farm ni tatay. Tanim po nila ito. Tapos ito si Mama Ryan magpiprito daw po siya ng bangus. Yung boneless na binabad sa suka. Ito na po yung kamatis, bawang, sibuyas. Hiniwa-hiwa ng Mama Ryan. Sayang to. Pag na to, yung medyo brown na po yung ating pork. Gigisa na natin yung ating mga ricado.
Takpan lang po natin. Hantayin natin mag brown. Hiwa time. Patay-patayin po natin yung dulo. Kasi meron po tayong katabing tigre. Dito ko na ilagay, tapusin ko lang ito. Nanilaw na to, ang tagal na to. Ito yung inabot pa ni nanay. No? Isang iba pa to. Yung kay Julie yata, ewan ko, nakalimutan ko. Hiwa. Mamaya uunti po ito. Wala na. Isang plato na lang mamaya. Sarap nito. Tapos may kapares pong bangus. Uy. Samet. Ito na po yung last nating batch ng pichay. Tapos igigisa po natin kapag okay na yung ating pork na sinasangkot sa. Okay na. Nahugasan na po ito ng marayan. Ang dami pero mamaya hanggang ano lang po ito, isang plato. Tapos ito tingnan po natin yung ating pork. Ayan malapit na siya lambot, magmantika. Magmamantika pa po ito. Antayin po natin. Tapos igigisa na natin. Ginagawa ng iba, ginigisa muna tapos saka pinapalambot po yung pork. Iba po sa akin, papalambutin ko muna yung pork. Pag malambot na yung pork or kulay brown na po yung ating pork, saka natin gigisa. Naglalago to ka na po mga paps, saka yung amoy niya. Mana, ayun, nagmantika. Ano paray ko? Tumutok na. Aray! Mantika na po siya. Kunin po natin mantika, tapos papanggisa po natin. Tingnan natin kung ano na. Mangunguya na. Pwede na. Tukman natin yung apoy. Pumiputok. Hanguin natin itong mga pork. Tapos magigisa na po. Open natin ulit. Lagyan na po natin si sibuyas. Ito na po yung ating sibuyas. Lagyan na natin lahat. Pati kamatis. Nilagyan na po natin bawang, kamatis. Kasama na po lahat. Sibuyas, bawang, kamatis. Since luto-luto na po yung ating kamatis, yung ating bawang, sibuyas, ilagay na po natin ulit yung ating pork. Yan, haluin natin. Ilagay ko na po ito ang ating pechay. Nako. Apaw sa kaserola ni Mama Ryan. May transfer to. Yan na po, puno na. Tapos may kalahati pa. Pakupisin muna natin. Pagkasya po natin paghahalo lang medyo mahirap to. Mamaya kalahati na lang to. Umaapaw. Gawin natin, takpan po muna natin. Kukupis po ito mamaya. Magpaprito naman po tayo ng bangus. Use oil na po yung gamitin natin. Lagyan natin to. Habang hinintay po natin to na kumupis. Prito time.
Kasi tilamsik ito lang po matilamsik yan yung kanyang balat. Kaya doon na po natin yung kabila. Pag ano natin to, matilamsik. Yung ating gulay, ito na po. Nahahalo na natin ngayon. Kumupis na siya. Naging kalahati na. So ating piniprito. Maya pa pagkulo, lasahan natin to. Kaya nahirapan tayo maghalo. Ngayon, ito na. Perfect na. Takpan lang po natin. Tapos to, ito na yung matalamsik. Pag binaliktad natin, matalamsik na to. Wala pa. Balik na rin na po to. Ito na putukan. Ayan na. Ay. Nakaluto na tayo ng first batch. Another batch. Wala masyadong tilamsik kasi siyan muna o yung laman muna kanyang inuna natin. Tapos to, tikman natin. Ayun, kumukulo na. Okay na lasa niya. Pasok na. Off na po natin. Pritong bangus na lang. Ito na mga paps yung ating bangus. Nakaprito na po tayo. Tapos dito, nagsasaing ulit si Mama Ryan. Ba't dalawang sinaing mo? Kila nanay ito. Nabusa po ng gas sila, nanay. Tao doon kasi kila nanay, kaya di ni tatay. Nabusa ng gas, nakasalang. Luto na po. Hangoy na natin. Luto na tayo ng pang lunch. Yan. Ito, tapon na po natin kasi pangalawang use na siya. After po natin magluto, ito na ating sinasabon para matanggal po yung mga amoy-amoy, mga mantika. Ano? Mantika po yan. Pag di po natin tinanggal yan, dadami, mahirap na tanggalin. Kaya kada luto natin, kada prito, linis. Kakain na po kami mga paps. Nandito na po si Aya, yung aming estudyante. Nakaprepare na po dito yung mga foods. Ayan. Niluto po natin na gulay, tapos piniritong bangus. Pray po muna tayo bago po tayo kumain. Lord, marami pong salamat sa biyaya na sa aming harapan ngayon. Salamat po sa walang sawang blessing sa pinagkakaroon niyo po sa amin. Sa amin po pamilya, sa amin po mga viewers. Patuloy niyo pong patubayan umayan. Niyo po. Amen. Lord. Let's eat! Lasahan mo kung sino nagluto. Hey. Kuha ka na ano gulay. Ano to? Yung pichay dahil may pichay dyan. Kaya maraming pichay. Hindi ka nagsabaw yan? Si Mama nagluto. Lasahan mo muna. Si Mama nga. Di pa nga nalalasahan. Si Mama. Lasahan mo muna. Ay, si Papa. Ikaw. Kung nilasahan mo, di mahuhulaan mo. Ay. Gutom na po si Aya. Nagsabaw to. Hindi to ko tinubigan. Diba sabi ko, Kusa. din yan. Kusaan yung sabaw. Sabi tayo. Kain po. Cheers. Gutom na po sila. Ano sa para po sinyang kaya. Walang lasa.
The best po talaga yung pag may gulay, may isda. Wala. Lasa. Sabang. Hindi ka nag-asal. Asun. Sakto na sa akin. Crunchy. Nasanay kang maalat. Nagpipon ako. Kakumpalasa. Hindi, matabang talaga. Asinan nyo. Mhm. Sama yung maalat. Pero masarap. Sama yung maalat yan. Mga Taiwanese, hindi na sila nag-aasin kapag gulay. Sariling lasa na niya. Matabang yun. Hindi yung mga nyo, food matabang. Tak. Nagdadala sila ng mga magic sarap, sinigang sa shabu-shabu. Ang sarap, ang crunchy nito. Sino nagprito? Okay.